Hi guys and welcome back to our page Philippines. So gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising na Virgo. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. And this is for March 24 to 30. Kung hindi nyo pa alam yung sun, moon, rising, sa dulo po na video, may link po tayo dito. Kasi importante siya. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung nakaka-resonate ka sa mga magiging readings, i-click mo yung join button sa baba for the extended version. Medyo mas malalim na yung readings kasi doon. Private readings, spellworks, message chatting page. Meron po tayo admin tutulong sa inyo. And donations can be sent using the thanks button. My dear Virgo, how are you? What we have here is the 8 of Wands, tsaka si Blessed. Diba? Ikaw na lang talaga yung nawiwindang eh. Parang ang daming biglang nangyayaring changes. Ang daming biglang ganap. Yung mga last few weeks, yung parang, or last few months pa nga eh, na parang stagnant, parang hindi umuusad. Right now, ikaw na lang yung parang, boom! Alam mo yung sa pinball, yung parang hinilang ganun yung sa bola. Tapos, stagnant. Pero pag binitawan yung spring, ang bilis nung galaw niya, humahampas siya kung saan-saan. Ganun na yung situation mo eh. Medyo nahihirapan ka na rin sumunod doon sa mga nangyayari. And andoon na, siguro, in a way, it's a good thing din eh. Na ang daming nangyayari, ang daming ginagawa ng universe for you, ang daming changes. And this is a very important thing. Kasi kaya to hinahayaan ng universe to happen. Kumbaga, bumabawi lang doon sa mga na-miss out mo in the past. Bumabawi lang doon sa mga nangyari. Now, this is a good time to prioritize kung ano yung mga kailangan mo unahin. Although, yes, a lot of them is actually pushing you towards something good. Pero, tandaan natin na you need to know ano yung mga bagay na nagsusupport doon sa end goal mo. When you say end goal, ito yung target mo, yung pinakamalaking target mo for your life, maybe for your career or your finances o sa personal mo or relationship. Make sure that what you are focusing on will support yung mga bagay na gusto mo ma-achieve. And kalma ka lang, huwag ka ma-overwhelm. Prioritization will help you para may lagay mo sa tama yung mga kailangan mong gawin. Or, ano yung tawag doon? May una mo yung mga dapat mong unahin. Now, your crossing or your cover card is the Emperor in Here and Now. Tama naman din na you're focusing doon sa current na mga ginagawa mo, current na mga nangyayari. However, just with the card of the Emperor, na kung saan the Emperor is also aggressive eh. Talagang pinupush niya yung para sa kanya, yung agenda niya. You need to also do that. Kasi may mga tao na sasabihin na, uy, ano ba kasi kailangan ko na ganito? Or we need you here, we need your help here. You need to prioritize hindi kasi lahat nangihingi ng help sa'yo ngayon or nagka-cross ng path mo is necessarily kailangan mong i-extend yung sarili mo. Remember, ito bumabawi ka dun sa mga lost opportunities mo. Bumabawi ka ngayon doon sa sarili mo para doon sa mga bagay na pag-iwanan mo in the past. So, this is a good time talaga na place boundaries. Kung hindi ka kailangan nandun, then don't be there. Kung kailangan na naman na advice mo, go ahead. But then again, at the end, focus on, sabi nga na here and now, focus on what is here and what is now, which is yung mga bagay na binigay sa'yo ng universe for you to prosper. Now, yung Desire card, meron tayo ng Three of Swords, tsaka Conflict and Chaos. Alam mo, minsan talaga, no, sarap mangsupalpal ng mga tao. Kasi, siguro iba sa inyo yung gustong gawin. Nakapikon kasi, ako gets ko yun eh. Nakakapikon yung ang daming sinabi na, kaya sa utang, babayaran ko to on this day, blah blah blah. So, ikaw naman naghintay, and then wala ni honey hope, ni update na sabihin man lang, ay pasensya na, ganun. Alam mo yung, ang pangit sa pakiramdam that people are giving false hope. Yung parang ang dating tuloy, sinabi lang nila to, para na tumigil ka sa pag-follow up. Which in reality,
dapat pinutupad nila. Because sila naman yung nagbigay ng promise, sila nakapag-kompromiso. Andoon na sumusunod ka lang or you're just following up on what was said. Kasi nakita talaga ng mga utak ng tao sa paligid natin. No? So, minsan parang gusto mo lang, kung di na kasalanan gawin, alam mo na, but that's understandable. Ang haba pa nga ng pasensya mo kung tutuusin eh. Ang lawak pa ng pag-unawa mo. Pero andoon ka na malapit ka na kasi mapunta doon sa limit. And good luck sa kanila kapag naabot mo yung limit. Kasi kahit ako maiirita, promise. Now, your foundation is the Two of Swords and deep knowing. Yun yung nakakaloka. As a Virgo, kaya mo kasi mag-analyze eh. That's one of your gifts, analytical mindset. Kumaga, nakukumpara mo yung past na ginawa at sinabi versus sa past, ng present, and future. So, yun ang hindi nila naintindihan sa end mo na you have that capacity na ang hirap magsinungaling din sa'yo, Virgo. Kasi, may resibo ka eh. Andoon na, actually ngayon, nagkakaroon ka na ng way to filter out. Sino ba yung mga tao medyo kailangan mo mag-distance? Sino yung mga tao na kailangan bawasan mo yung level ng tiwala mo sa kanila? Kasi ganito sila makitungo. So, andoon na, nag-shifting ka na, kumbaga pa sa volume, okay, baba natin yung bass, taas natin yung tremble, ganyan. So, ni-rearrange mo na kung sino yung dapat near you with a good frequency at sino dapat yung medyo ilayo mo. Kasi nga, masakit na sa box. Ito na yung mga moments na, kailangan mo talaga na, dyan ka lang, parang kusag ka sa class, dyan ka sa 4th row, kasi maingay ka. Dito ka sa front row kasi malabo mata mo. May mga ganun ka ng, kumbaga, hindi mo napapasit, pero you are arranging right now people based on their energies, based on who they are. Hindi ka na, you're not going to take any nakalokohan na mula sa kanila. And that is a good thing. Kasi ibig sabihin nun, nagpa-prioritize ka ng sarili mo. Yes, may mga magagalit, pero kaya mo sila magalit. Problema nila yon, you are just reacting or having actions based doon sa ginawa nila. Based sa kanila. Hindi ito dahil nagtitrip ka lang. No. Kumbaga, nagre-respond ka lang na maayos. Now, in the past, we have here the 9 of Cups and Serendipity. Well, andun pa rin na may mga tao talaga na sabihin natin, binigyan nyo ng another chance in life. Pero, ang nakakaloka kasi, alam na nila to eh. They have the chance. Pero, andun lang yung point na nag-try ka na baka mamaya hindi siya ganito or baka mamaya magbago yung pag-iisip niya, yung disposition niya. So, you try to give a chance. However, ayun na nga, nag-fail yung tao or yung mga taong to sa chances na binigay mo. At ang nakakaloka, meron ka pang iba dito, kinausap mo na hindi mo nagustuhan to or hindi siya maganda, you didn't like it at all, o hindi ka naging komportable. Tapos alam mo yung tipong ginaslight ka pa na, hindi, joke lang yun, blah blah blah. Hindi, sabi naman ganito. Sige, naiintindihan ko yun, nangigits natin eh. Sige, baka mamaya that time, gano'n siya mag-isip lang. Tingnan natin, parang na gano'n ka ng chance, tingnan ko nga baka magbago. Tingnan ko nga baka mag-iba yung timpla niya. But andoon na, you are, nagmamasdan mo yung actions ng taong to. Baka, tsaka yung mga sinasabi. And this is, titingnan mo from past, ano yung progress niya to the present. Kasi sa possible future na ikaw, we have here the star and co-create. It is not selfish kung kung mag-trigger ka doon sa maliliit na bagay na ginagawa ng tao. Why? Kasi, minsan hindi malaking bagay makaka-trigger sa'yo eh. Yung collective na maliliit na bagay na continuous na ginagawa, yun yung kinakainis mo. Yun yung ikakasama ng loob mo. Yun yung magpupush sa'yo para i-push back yung mga taong to. Kasi ang magiging target mo na talaga ngayon, Virgo, is yourself eh. You're going to target for excellence. Ita-target mo talaga yung better life. At yung mga tao na hindi andun yung mga tao na nagpo-pull back sa'yo, yung mga taong humaharang sa'yo, you don't care na eh. Kailangan mo lang ayusin yun. Kumbaga, this is not being selfish eh.
This is about you having responsibility sa sarili mo na. And you should be proud sa ginagawa mo to. So, kung naka-resonate ka sa reading, I would like to invite you to click the join button sa baba para magkaroon ka ng access sa extended readings natin. Pero check muna natin yung ibang mga readings mo pa. So, sa physical environment mo, we have here the Page of Wands and TikTok. Well, ando naman kasi na hindi ka naghihintay na may mga taong tutulong sa'yo or may mga tao na hihingi ka ng tulong. Parang kapag nagsasabi ka lang once, and then after nun, kung wala silang response, okay, you'll take it as either it's a no, or wala siyang capacity, o hindi pa siya pwede ngayon, then you move forward. Hindi, andun yung nag-mature ka sa part na yun, na hindi, na unlike dati na parang, naawa ka sa sarili mo, na humihingi ka ng pabor, parang binadaw mo yung sarili mo. This time, hindi mo, andoon na tinitingnan mo na hindi lang pala itong mga group ng tao na ito yung pwede mag-support sa akin. That sometimes people who are outside their circle, sila pa talaga yung magsusupport. Para sa business yun eh. Ang main customer is not really your friends nor your family, but yung mga tao na nasa labas, naghahanap ng service or product na kayang i-offer ng business mo. So, tama yung mindset mo na nag-shift ka ng mindset na you're focusing on the bigger audience, yung mas malaking factor na yon. And that will help you build more connections. And hindi lang basta more better connections pa compared dun sa mga tao na kapaligid sa'yo ngayon. Now, your emotional environment is the 7 of Cups and round and round. Which is good kasi andoon na nagfo-flow ka ngayon. You are enjoying what you're doing eh. Sabihin natin yung nag-focus ka sa work mo, andoon na ine-enjoy mo yung bawat moment. Kaya para ang bilis ng mga ganap, andoon physically na-exhaust ka, napapagod ka physically, yung utak mo, sabihin natin na is gamit na gamit. But deep inside, yung sense of happiness, the sense of fulfillment, boom, kompleto. Andoon na, yes, I'm going to continue, I'm going to pursue this. Andoon yun eh. Which is the most important thing kasi doon nagsisimula yung law of attraction mo, yung creation mo, yung manifestation mo dito. And as long as this is happy, the universe will align things para masuportahan yung happiness mo, yung blessed feeling mo, yung desire mo for that expansion and growth. Now, for your hopes and fears, meron tayong Knight of Wands, tsaka si Loyal Heart. And then, you understand naman yung reality na not all people are meant to stay. Na, kumbaga, ikaw din, not all the time, na andyan ka para sa iba. And andun nagkakaroon ka ng shifting na yung loyalty mo is really focused on sa ginagawa mo. Sabihin natin is sa business or sa studies mo or maybe as a homemaker or sa practice. Andoon na yun na yung nagiging focal point mo. Andoon na nagsished ka na para kang nagsished ka ng mga lumang skin mo na okay, ito masyado na ako nagbigay ng energy dito, labas na ako dito, tatanggalin ko na to sa life ko. And then you're gonna focus on what is it that's really important for you. Good job. Now, your possible future, we have your Ace of Pentacles and New Life. Now, this is more particular sa mga tao kasi na, let's say, who are in a business or planning to shift career or whatnot. Basta may movement that will involve in your future. Gagawin mo na to. Andoon lang na naghihintay ka lang, nagpa-plan ka lang kung paano mo to gagawin. Ngayon, sabihin natin sa work, yung tinatawag nating yung phase na kung saan magkakaroon ka ng gap between employments. So, medyo pinaplano mo na paano mo to yung attack na gagawin mo. Yes, there will be some new movements na mangyayari in different aspects ng life mo. Magkakaroon din ng mga additional things na kailangan mong bigyang pansin. And there will be some things na before, sabihin natin, nakakatulong siya in terms of maybe finances. Pero dahan-dahan mo na siyang ilalet go to give way to something bigger, something better. Ano ba itong mga to? So, i-check natin siya sa extended readings mo. So, I have the cards. Pinula natin siya. And to access the extended readings, just click the join button sa baba. If you're new, subscribe, like, and share. And remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely.
So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And I'll see you in an extended reading. From Baguio City, here in Benguet, you have a great day. I'll see you soon.